Simba ka ng simba. Nagpa-fasting ka pa. Lagi mong pinagdadasal, Lord, sana maayos na at umangat ang finances ko. Pero bakit parang walang nagbabago? May kakilala ka na hindi naman churchgoer, nakabili na ng pangalawang property, nakakapagbakasyon pa. Pero ikaw, wala pa ring emergency fund. Hindi ka naman masamang tao, nagbibigay ka naman sa simbahan, tumutulong ka sa pamilya. Pero pagdating sa pera, parang hindi ka umuusad. Medyo nakakalito, no? Pero kasi, baka mali yung tanong natin. Hindi, bakit hindi ako binibigyan ng financial blessing ni Lord? Mas tamang tanong, sinusunod ko ba talaga yung sistema na matagal na niyang tinuturo? Alam mo kasi, hindi vending machine si Lord na huhulugan mo lang ng dasal tapos may lalabas na ng mga pera. Pero don't get me wrong ha, God wants us to be rich. Did you know na the Bible talks about money more than 2,000 times? Yes, mas madalas pa kaysa sa faith at prayer. May sistema nang nakasulat, hindi lang natin sinusunod. Pero hindi to name it, claim it lang ha. Hindi din to shortcut, hindi instant. Kailangan nito ng disiplina at consistency. At yes, medyo masakit tanggapin pero kailangan mo itong maintindihan so you can act on it the right way para magbukas na ang financial blessings sa buhay mo. And this video will teach you how. May habit tayo na parang lagi nating hinihintay si God na magbigay ng tulong. Bakit ko nasabi? Kasi alam mo naman na kailangan mo mag-ipon pero sinasabi mo, next month na lang. Alam mo naman na kailangan mo magdagdag ng skill pero bukang bibig mo, pag hindi na busy. Alam mo may dapat kang ayusin sa pera mo pero hindi mo pa rin sinisimulan. Hindi mo man sinasabi na waiting on God ka pero sa galaw mo, parang nag-iintay ka pa rin. Ngayon linawin natin to ha. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, malinaw ang sinasabi. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Hindi sinasabing bibigyan ka ng pera. Ang sinasabi, bibigyan ka ng kakayahang kumita. Magkaiba yon. Hindi niya ibibigay ang resulta. Ang ibibigay niya sa iyo ay ang ability to produce the result. In other words, ikaw pa rin yung kikilos. Tignan mo yung story ng widow sa 2 Kings chapter 4. Baon sa utang, may mga creditor na malapit nang kunin yung mga anak niya bilang bayad. Ito na yung punto na wala ka ng choice. She prayed so hard, oo, pero hindi biglang may pera na lumabas sa bahay niya. Siya ang pumunta kay Elisha. Siya ang nanghiram ng mga garapon sa mga kapitbahay. Siya ang nagbuhos ng langis. At siya rin ang nagbenta nito para mabayaran ng utang. Walang shortcut. May proseso. Ito yung detail na madalas hindi napapansin. Sa 2 Kings chapter 4 verse 6, malinaw na sinabi, when all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then, the oil stopped flowing. Huminto ang langis nung wala na siyang garapon. Hindi dahil tumigil si Lord, kundi dahil hanggang dun lang ang inihanda niya. So ito yung point. Kung gaano kalaki ang preparation mo, ganon din kalaki ang kaya mong tanggapin. Kaso karamihan sa atin, gusto ng malaking blessing pero konti lang ang hinahanda nilang jars. Pachilax-chilax lang, walang preparation. Kaya direkta rin ang sinasabi sa James chapter 2 verse 26. Faith without deeds is dead. Kapag walang galaw, walang mangyayari. Kaya kung gusto mong may magbago sa pera mo, hindi sapat ang dasal lang. Kailangan may aksyon na kasunod. Kaya punta na tayo sa 9 practical na principles tungkol sa pera na galing mismo sa Bible. Step number 1, hasa muna bago taga. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 29, do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscured men.
Hindi sinabing i-pray mo lang at darating ang opportunity. Ang sinabi, yung may skill, siya ang umaangat. So bago ka mag-demand ng mas malaking sahod, tanungin mo muna yung sarili mo. May skill ka ba na worth bayaran ng mas mataas? Bago ka maghangad ng higher position, may proof ka ba na kaya mo? Track record, output, resulta. Kasi sa totoong mundo, hindi title ang hinahabol, value ang binabayaran. Simple example, yung driver na marunong mag-basic maintenance, marunong mag-adjust, marunong mag-handle ng problema, mas mahirap palitan kumpara sa driver na umaasa lang sa mga utos at puro reklamo kapag may aberya. Kaya kung gusto mong tumaas ang kita mo, huwag ka agad tumingin sa sweldo. Tumingin ka sa skill mo. Doon nagsisimula ang lahat. At ang good news, wala ka ng excuse ngayon. Libre ang YouTube, libre ang resources, pwede kang matuto kahit nasan ka. Ang tanong na lang, mag-aaral ka ba o mananatili ka sa parehong level? Step number 2, kilos, hindi puro ngawa. Proverbs chapter 6 verse 6 says, "Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise." Simpleng-simple lang, tingnan mo daw yung langgam, walang boss, walang reminder, pero kumikilos araw-araw. Bakit? Kasi alam nilang darating ang tag-ulan. Ikaw, alam mong kailangan mo mag-ipon, mag-upskill o magdagdag ng income pero hindi mo pa rin sinisimulan. Kailangan mo pa ng motivational video, kailangan mo pa ng TED Talk. Naghihintay ka ng tamang timing, naghihintay ka ng sign bago ka kumilos. Pero kung tutuusin, nandyan na lahat ng warning signs eh. Yung bayarin mo, yung pressure mo buwan-buwan, yung responsibilities mo sa pamilya. Let's be clear, hindi mo kailangan ng mas maraming motivation, kailangan mo ng pagkilos. Yung laging sinasabi ng karamihan na, hinihintay ko lang ang tamang timing. Madalas, waste lang yan para hindi ka magsimula. Kaya kung may alam kang dapat mong gawin, mapa-side hustle o maliit na negosyo, umpisahan mo na ngayon. Step number 3, bilangin ang gastos. Sinabi mismo ni Jesus sa Luke chapter 14 verse 28, "Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost?" Oo nga naman, bago ka mag-build, magbilang ka muna. Ganon din sa pera. Hindi pa to usapang faith, usapang numbers muna. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang sahod mo tuwing kinsenas at katapusan, hindi ka handa sa mas malaking pera. O hindi ka pa handa mag-build ng tower. Kasi kung hindi ka pa marunong mag-manage ng 20,000 pesos, hindi mo rin ma-handle ng tama ang 200,000 pesos at lalo na ang 2 million pesos. Mas lalaki lang ang problema. Kaya gawin mo to. For the next 30 days, isulat mo lahat ng gastos mo. Lahat. Shopee, GrabFood, milk tea. Kahit maliliit, walang exemption. Diyan nagigising ang karamihan. Akala mo maliliit lang. Pero pag sinama-sama, nakaka 3,000 ka pala sa delivery apps pa lang sa isang buwan. O nakaka 2,500 ka na pala sa kaka-Starbucks mo monthly. Doon ka na magigising. Kasi yun na sana yung pwedeng mapunta sa emergency fund mo o pang start na maliit na negosyo. Step number 4, patayin ang utang. Proverbs chapter 22 verse 7 says, "The borrower is slave to the lender." Hindi yan figure of speech lang ha. This is very true. Habang may utang ka, credit card, 5-6 sa Bombay, loan apps, hindi ikaw ang may final say sa pera mo. May nakauna ng kukuha. Kung gusto mo makawala, kailangan may sistema. Start with the snowball method. Ilista mo lahat ng utang mo, mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Unahin mong bayaran ng extra ang pinakamaliit. Sa iba, minimum muna. Pag naburo mo na yung isa, ilipat mo yung buong binabayad mo papunta sa susunod. Doon ka makakakuha ng momentum. Hindi mo kailangan ng komplikadong sistema para magsimula. Ang kailangan mo, tuloy-tuloy na bayad at malinaw na priority. At bawat utang na matatapos ay makakabawas sa mga kumokontrol sa pera mo. Step number 5, dahan-dahan lang. Sinabi sa Proverbs chapter 13 verse 11, "Whoever gathers money little by little makes it grow."
Ganun lang kasimple, hindi biglaan, hindi overnight. Paunti-unti. Kaya yung mga double your money in 30 days, yung mga hype na mabilis ang kita, madalas ganun din kabilis mawawala ang pera mo. Huwag kang magpalinlang sa mga ganun. Hindi yan strategy. Risk yan na hindi mo kontrolado. Kung gusto mong may mabuo, magsimula ka kahit maliit. Kahit 5% lang muna ng sahod mo kada sweldo. Ilagay mo sa maayos na investment. Pwedeng Pag-ibig MP2, pwedeng stock market like index fund o sa mga blue chip stocks. Hindi mo kailangang hintayin na mas malaki ang pwede mong ma-invest. Mas importante na may nasisimulan ka at tuloy-tuloy. Yung 500 na tuloy-tuloy, may mararating. Yung 5,000 na pag may extra ka lang, madalas walang nauumpisahan. Sayang ang panahon. Step number 6, huwag umasa sa isa. Ecclesiastes chapter 11 verse 2 says, invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Ibig sabihin, huwag mong iasa sa iisang source ang lahat. Kung trabaho lang ang pinanggagalingan ng kita mo, konting problema lang, apektado ka agad. Isang sakit, isang issue sa trabaho, isang krisis katulad ng nangyayari ngayon. Ang hirap ng i-budget ang income, di ba? Simple lang naman ang goal, pero powerful. Magkaroon ka ng higit sa isang pinanggagalingan ng pera. Hindi naman kailangan sabay-sabay agad na malaki. Pwede kang magsimula sa maliit. Online selling, freelancing o paggamit ng skill mo para kumita kahit part-time. Hindi to extra income lang. Ito ang magbibigay sa iyo ng buffer. Kapag humina ang isa, may sasalo. At kapag napalaki mo pa ang mga to, dito ka mabilis na aasenso. Step number 7, self-control ang solid na depensa mo. Sabi sa Proverbs chapter 25 verse 28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Nung unang panahon kasi, ang city na walang pader, hindi lang vulnerable, talagang open sa kahit anong atake. Walang solid na defense. Ganon din sa pera mo. Kapag wala kang control, kahit gaano kalaki ang kita mo, lalabas at lalabas lang din yan. Yung impulse buy, yung deserve ko to moment, yung sale naman na thinking mo, hindi lang yan simpleng gastos. Leak yan sa finances mo. Unting-unting nauubos ang pera mo, hindi dahil sa isang malaking desisyon, kundi dahil sa paulit-ulit na maliliit na akala mo okay lang na gastos. Kaya may mga taong mataas ang sahod pero laging kapos. Again, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil walang pader. Kaya huwag kang maging Instagram rich pero GCash poor. Hindi lahat ng mukhang reward, deserve mong bilhin ngayon. Bawat pag-no mo sa mga hindi mo naman kailangan, yun yung nagtatayo ng pader na defense mo. At sa totoo lang, diyan nag-uumpisa ang tunay na pag-iipon. Step number 8, sino yung tropa mo? Sabi sa Proverbs chapter 13 verse 20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Hindi lang to about morals. May epekto din to sa pera mo. Kung ang mga tao sa paligid mo puro gimmick, shopping, reklamo, kahit hindi mo sinasadya, dadalhin ka rin nila doon. Kung gusto mong umangat, kailangan magbago rin ang pinapakinggan mo at sinasamahan mo. Hindi ibig sabihin na iwan mo na lang sila agad lahat. Pero kailangan may dinadagdag kang mga tao na may mataas na pangarap at mas mataas ang standard. Maghanap ka ng mga taong mas malayo na yung narating kaysa sayo. Pwedeng mentor, pwedeng content, pwedeng community. Hindi kailangan personal na kakilala. Kahit libro, okay na. With just few hundred pesos, makukuha mo yung experience ng taong pinagdaanan na yung gusto mong marating. At sa baba, i-check mo yung mga recommended kong books. Sobrang affordable pero priceless ang balik sa'yo. Kaya bantayan mo kung sino yung nakaka-impluwensya sa'yo. Kasi kung sino yung madalas mong nakakasama, yun ang nagsaset ng direction mo. Step number 9, clean hands lang. Sabi sa Proverbs chapter 11 verse 1,
The Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. Hindi lang to tungkol sa simpleng timbangan ha. Ito yung paraan mong kumita. Kung may halong daya, fake receipts, shortcut, panglalamang sa tao, oo, kikita ka, pero hindi magtatagal. Sa pera, hindi lang halaga ang importante, pati kung paano mo nakuha. Kasi dala-dala mo yan. Reputation mo ang nakataya dyan. At once masira yan, mahirap nang ibalik. Sa negosyo, mabilis kang kumita kapag may shortcut, pero mabilis ding mawala. Isang beses kang mahuli, isang beses lang mawala ng tiwala sa iyong mga tao, tapos na. Kaya sa pera, hindi lang magkano ang tanong. Paano mo nakuha ang mas mahalaga? Kung malinis ang paraan mo, mas madaling bumalik ang kliyente, mas madaling magtiwala ang tao, mas tumatagal ang kita. Kaya bago ka magpalaki ng income, siguraduhin mo muna na maayos ang foundation mo. So now that you know the 9 steps, I can definitely say na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Nandyan yung manual nakasulat na. Kailangan mo na lang sundin. Kaya ngayong gabi, pumili ka ng isang step. Kahit isa lang muna. Pero gawin mo talaga at isa puso mo. Pakishare mo naman to sa mga tropa mong kailangan tong malaman. Huwag mo ding kalimutang pitikin yung like button kung may napulot kang aral sa video na to. At sabay mo na din yung subscribe button. Makalapit lang naman yun Maraming salamat sa panonood. Peace out.